Nasa airplane na kami on the way to Bergen and we are flying with SAS. Ang cool, nakakatuwa lang kasi yung isang FA nila, actually dalawang Pinay. Si Miss Jonah. Ang sweet-sweet nga ni Miss Jonah kasi binigyan niya kami ng chocolate. Tapos bumalik pa talaga siya, binigyan niya kami ng fita tsaka ng nuts. Sabi niya may baon daw siya, tapos binigay niya sa amin. Wala yan. We're finally here at Bergen Airport. Eto, punta kami ng city center. Bumibili lang kami ng ticket. I think bus ticket to, no? Going to the city center. Excited ako sa Bergen kasi siya parang nature adventure or nature trip. Kilala ang Norway, specifically din ang Bergen sa mga fjords. Pag sinabi nating fjords, para siyang mga mountains. May mountains sa magkabilang gilid tapos may waterway or parang may river sa gitna. So, tatry namin i-explore yung iba nilang fjords kasi marami yata silang fjords eh. So, kung ano lang yung kaya namin during this trip. Tomorrow namin gagawin yung tour. So, yun, excited na ako kasi parang since kahapon parang very city, very mga buildings and architecture yung mga nakita namin. This time naman sa Bergen, nature, which is talagang gustong-gusto ko. Tapos aakyat din kami sa Mount Floyen. Hindi kami mag-hike, though pwedeng mag-hike, few minutes lang din. Pero magpo-funicular na lang kami para hindi rin ganun kapagod. Actually, pwede namin gawin ng akitin ng Mount Floyen mamaya eh. Mas maganda daw kasi doon pag sunset. So yun, hanapin lang namin yung designated bus going to the city center. So tren pala yung sasakyan namin. Hindi pala bus. So sakay lang kami ng tren. See you later. Dito na kami sa hotel. Mag-check-in lang kami. Tapos hanap kami ng makakainan. Mga uphill pala dito sa Bergen. Mga bundok kasi, tapos may mga houses dun sa bundok. Naka-check-in na kami sa room. Cute lang yung hotel namin. So may dalawang single bed. Tapos parang nasa rooftop kami. Malaki yung banyo. Hindi ko na ipapakita. Tapos ang nice ng view dito sa rooftop, oh. Yung mountain, tapos yung mga houses. Then may mga lumilipad na ibon. I think mga mga seagull. Kasi nga, parang port. Malapit. Ayun. Settle lang kami. Medyo mag-freshen up. Tapos lalabas na. I hope hindi ganun ka early magsara yung mga restaurants nila or yung mga shops para mas marami kaming options where to eat. Parang hindi ko alam kung may water, parang wala ring water or baka may pantry sila sa baba or restaurant. So we'll check it later. Bye-bye muna. It's currently 8 PM dito sa Bergen. Tapos most of the shops nagko-close sila ng 9 PM. Kaya lumabas na kami. Pupuntahan namin yung Fisketorget or fish market. Kung di ako nagkakamali, may mga yun nga, fish, fresh seafoods. May mga luto na din and meron talagang fresh. So tatry namin humanap ng makakain doon. So, yan. Ang sabi sa kanina, nag-check ako ng phone sa weather at saka sa time. Parang 10:30 PM sa sunset dito sa Bergen. So mahaba ang oras
na pwede kang magstay sa labas kasi maliwanag pa. Konti na yung mga taong naglalakad sa labas. And palagay ko rin hindi ganun ka-populated ang Bergen. Tapos hindi rin siya kasing touristy ng mga as compared dun sa mga city na nasa Central Europe. Nakakita kami ng convenience store. Oh, may 7-Eleven din dito. May 7-Eleven din sa Bergen, Norway. Tapos nakita ko rin yung Rema. Parang yun yung convenience store nila dito. Ito yung 7-Eleven. Nice ha, mga Scandinavian countries. May 7-Eleven. Usually nung nag-Central Europe, yan, East and West, parang walang 7-Eleven doon. And this is my point of view. Yan. May mountain doon sa kabilang sa kabilang side. Tapos kagaya ng iba pang mga European countries, active din ang mga tao dito sa pagbabike. Parang mode of transportation din nila yun. Ang napansin ko lang sa Copenhagen, Denmark, tsaka sa Bergen, Norway, parang mga Pinoy din eh. Kasi kapag naka-red pa yung traffic light, yung iba, especially kapag lokal, tumatawid na sila. Hindi na nila iniintay na mag-green. So, pero hindi naman pala parate. Parang pili lang yung gumagawa ng ganun. Tinarget ko talagang maka-visit or makapunta ng Scandinavia. Kasi bukod sa parang dream countries ko yung mga nandito. Yung food nila, mahilig kasi ako sa salmon. So, dito, especially ang Norway, Finland, Sweden, marami silang mga salmon dishes. And excited ako dun sa, I think sa sa Sweden yata, yung salmon soup. Looking forward ako dun. Along the way, papuntang Fisketorget, may parang plaza or park, may fountain sa gitna. May malaking fountain doon. Yan. Tapos, mga bundok. Parang laid back lang yung buhay dito. Hindi masyadong magulo. Hindi talaga siya touristy or nagkataon na Monday lang. Parang malapit na kami dun sa fish market. Kasi nandito na din yung parang wooden houses. It's called Briggen. Tourist spot din yun. So, para siyang may similarity siya sa shapes ng Nihao. Yung mga doon, mga buildings, patatchulok. Yung mga colorful houses sa Copenhagen. Ito naman mga wooden houses na parang mga establishments and restaurants na din ngayon. Yan Pero baka later pa namin puntahan or tomorrow. Ganda ng mga bahay sa likod ko sa mountain. Oh, ito na yung Fisketorget. There. Check natin sa loob. Parang sa loob din ng kainan. Yung mga ganyan, for sale din yan. Paluto. Lakas makadampa.
So, para siyang isang food court, gano'n. Tapos, order ka lang, ipaprepare nila and lulutuin. So, nililibot lang namin para ma-check namin kung saan kami kakain or saan kami bibili. Kasi iba-iba yung mga sinaserve per stall. May mga caviar, may cheese, may fresh salmon, may mga seafood. Ayan, nandyan sa aquarium. Wow! Salmon! Ano ba to? So yun, we managed to get a seat dito sa Fisketorget. Medyo punuan yung mga restaurants. Usually kasi ano yata, parang reservation. So since medyo late na rin, mga 8:30 p.m. Kaya siguro nagkaroon na ng bakanting tables. So dito lang sa likod ko na yan, nandyan lang yung Briggen. Yung port din. Medyo nasa not so budget friendly lang yung menu dito, pero pwede naman i-try. Since nandito naman na yun, why not? Minsan lang naman din. So I ordered oven baked salmon served with mashed potatoes, broccolini, hollandaise sauce, and lemon. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko nun. Pero wala pa pumupunta dito to take our order. Na-appreciate ko din yung free na yung water dito. Kasi usually sa Europe, kailangan mong bilhin yung tubig. Tapos mas mahal pa siya kesa sa beer. Our salmon is here. Oh, masarap pa. Wow, excited na ako. Sarap. Gusto ko yun, yung parang halaman. Ito yung broccolini. Ito nga yun. Fine dining. Sa baby broccoli. Oh. Grabe, linis na linis yung plato. Sarap, masarap yung pagkakaluto. Tapos na kaming mag-dinner, so instead na libutin namin yung city or doon sa may Briggen area, magpapahinga na muna kami, then tomorrow na lang ulit kami lalabas. May tour kami tomorrow mga 9 a.m. That's the Fjord Cruise. So sasakay kami ng boat. Tapos dadaan kami sa mga fjords ng Bergen. Tapos sa hapon naman siguro noon na lang kami maglibot-libot pa doon sa city. And mag-visit kami ng church. Kasi hindi pa kami nakakapag-church na talaga nakakapag-misa or yun, hindi pa kami nakakapag-attend ng mass. Simula nung umalis kami sa The Hague. Bumili kami ng ice cream doon sa 7-Eleven. Nag-crave kasi yung kasama ko. Pero gusto ko rin actually. Tapos, maupo lang kami dito sa may park. Yung nadaanan namin kanina. Yung may fountain. Sarap yung chocolate. Ang ganda ng park. Ano siya? May monument. Tapos, hindi ko alam kung ano yung nandun sa kabilang side. Parang museum. Sarap. Sarap, no? Hindi mo bet? Ang sasarap pa lang ako sa tsokolate. Ito yung park or parang plaza nila. May fountain doon sa gitna. Tapos, yan. Mountain ulit. Upo lang kami dito
saglit. Ubusin lang namin yung ice cream. Tapos balik na kami sa hotel. Grabe yung 10 PM dito. Palubog pa lang talaga araw. Actually, ano yun? Pabor yun sa akin kasi late ako nagigising. So, kung mahaba yung araw, marami pa akong oras para ma-explore yung city kahit kahit late. Tulad ngayon. Mas konti yung tao, pero yung beauty na binibigay ng mga architecture, ng lugar, kita mo pa din kahit gabi na kasi ang tagal mag-set ng araw. Pero kung di rin ako nagkakamali, tomorrow ang aga din ng sunrise, nasa 4:30 AM yata. So may ganong season talaga. Siguro ngayon pag spring, ganon talaga ang sunrise tsaka sunset nila. Ganda. Ang peaceful, tas nakaka-relax lang din. Siguro nga kasi gabi na. Most of the residents baka tulog na din. Ito naman yung view from a different angle ng park. May nadaanan din kami museum dito. Tapos nakita ko si Edward Munch. Norwegian artist kasi siya and he's very famous. Especially yung painting niya na The Scream. Gusto ko rin yung ibang mga paintings niya. Mahusay yun. Kaso yung iba, ang sinasabi, ba't ganun yung gawa nung The Scream? It's just one of, his paintings. Marami pa siyang early paintings na magaganda talaga. Mga figurative. Siguro, comfortable na siya sa figures or sa mga representational paintings. Sa medyo ginawa niyang kumbaga inalter niya or mas ginawa niyang artistic yung interpretation ng The Scream. Pero he is a master. Magaling siyang artist. Nakabalik na rin kami finally dito sa hotel. Magpahinga lang saglit tapos mag-wash. Then ayan, diretso na siguro sa pagtulog kasi maaga yung tour namin bukas. Kailangan namin gumising siguro mga 7 AM. Kasi 9 AM yung tour namin. Siyempre, magpe-prepare pa, ganyan. And hindi namin masyadong kabisado pa yung lugar para at least meron kaming allowance or enough time para pumunta dun sa meeting point. Doon lang din naman yun sa may city center. Parang 3 minutes lang yata na lakad from, sa may fish market. Yun, lapit lang doon. So, baka mag-take lang kami ng same route. Katulad nung ginawa namin kanina para madali kami makapunta doon. So, that's it na lang muna. That's it for now. Tapos, continue ko na lang yung video namin dito sa Bergen tomorrow. Bye-bye! Good morning! Another day in Bergen. So, yun nga. Meron kaming fjord cruise ng 9 AM. So, dumating kami dito mga around 10 minutes before 9. And unexpectedly, punong-puno na yung boat. So, wala kaming maupuan dito sa taas ng boat. Kaya, yun, tayo na lang. Tapos, this is a 3.5 hour boat cruise or fjord cruise. Kaya, siguro magiging very scenic, no? Yun ang expectations ko. Magiging very scenic yung cruise. Tapos, in front of me, this is the Bergen district. Yan. Medyo doble ingat lang ako sa camera kasi baka mahulog. Nakatakot eh. Di pa kami nagbe-breakfast. Parang ako, bumili lang kasi ako ng bread kagabi. Kaya meron akong kinain kaninang umaga. Pero yung kasama ko naman daw. Di naman daw siya nagbe-breakfast. So, probably later na lang. After ng tour kami kakain. Di ko expected na ganito kadami yung kasama sa cruise. Also, I feel so lucky kasi ang Bergen parang 230 or 240 days in a year umuulan. Pero ngayon kita-kita nyo naman, no? Sobrang araw, tirik na tirik ang araw.
Hindi pa naman ako nakapag sunblock. Ayun, pero swerte kasi hindi umuulan. Magiging maganda yung namin, yung tour. Makikita namin ng maayos yung mga fjord at saka yung body of water at saka yung mga tiny houses sa mountains. When we now sail out of Bergen Harbor, we pass the famous Bryggen Hanseatic Wharf on the starboard side. Colorful Bryggen is one of Bergen's and Norway's main attractions. The very first buildings in Bergen were situated at Bryggen. Just after Bryggen on starboard side, we can see glimpses of St. Mary's Church with the two white towers. The construction of St. Mary's Church was completed around 1180, making it the oldest remaining building in Bergen. Bumaba ako ng lower deck kasi sobrang lakas ng hangin doon. Mas okay sa akin dito sa baba. Tsaka parang mas malapitan siya, Lamig dun sa taas, tapos ang lakas ng hangin. Pero dito naman sa baba, medyo maingay. Gawa ng mga makina nung barko or nung bangka. Tapos nag-order lang din ako ng kape. Medyo nilalamig tsaka parang inaantok yung pakiramdam ko. So sayang naman kung hindi ko makikita itong scenery na to, itong mga fjords. Tirik na tirik din yung araw kaya kapag against the light, hindi rin masyado makita yung mga islands. Nakasilaw yung araw kasi kaya hindi makita yung form or yung texture ng mga rocks. Ganda naman. May mga small houses dyan, Residential area talaga siya. Wow. May mga poste pa ng kuryente, Imagine dyan ka nakatira. Araw-araw nakikita mo yan. Pero parang ang layo sa sibilisasyon. Wow. Grabe naman yung bahay na yun, Ang liit, ang cute. Paano kaya pumunta doon? Para siguro mga rest house yun. Ganda dito. May mga tiny houses doon, Ganda. Gusto ko sanang bumaba mismo sa may island, kaya lang parang walang ganong activity itong tour. Pero okay na to. Laki ng mga bato dun, Aside dun sa mga fjords, pupuntahan din namin yung waterfalls. And kung di ako nagkakamali, ito na yun, yung nasa harapan ko. Lalapit lang yung boat doon sa may waterfalls para mas maganda yung view or yung visibility. Palapit lang kami doon sa may waterfalls. Papakita ko siya later. Ito siya. Ito yung waterfalls. Yung mga tao kanina sa taas, bumababa na. Kasi mas maganda yung view dito sa baba. Look at these tiny houses, so wooden houses and colorful. Mukhang may mga restaurants din. Ganda.
pabalik na kami dito sa Bergen Harbor. So magche-check lang kami ng food for lunch. May parang ano dito food market. Oh. Pasta. Parang gusto ko ng ano ba yun? Paella? Paella? Later, check muna natin. Parang ang sarap ng mga pagkain. Sana dito na lang tayo kahapon. Ang mahal kasi dun sa Piscatorget. Sarap. May reindeer din na meat or sausage ba to? Tingnan nyo, ganyan siya. Salmon yung ano dun Salmon yung, hindi yung sandwich sa una. Ayun, nakakagutom yung mga pagkain. Parang ang sarap ulit mag-salmon. Pero mas mura kasi dito. Kumpara dun sa may restaurant na may pagka fine dining ang mga presyo. Daming tao. Lunchtime na kasi. 12:15 a.m. 12:15 p.m. Decide lang kami kung saan kami kakain. Mga salmon, may crab, merong ano ba yun? Tiger prawns. Sarap. Bumili ako ng fish soup and it is salmon. Tapos pwede kaming kumain dito sa restaurant nila. Can we stay here? Yeah. Thank you. Thanks. This is salmon soup. There. And flatbread. And sushi. Sana mainit pa. Yun, mainit pa. Ito na yun, bro. 95 nga. 145 yung binili ko. Sarap. Malamig kasi kaya masarap mainit na sabaw. Tapos na kaming mag-lunch. Pero yung kasama ko pumunta muna siya ng hotel kasi mag-refreshen up muna siya. Ako sabi ko stay na lang muna ako dito sa Bergen or sa Bergen Harbor dito sa city center. Pupuntahan ko yung mga wooden houses. Malapit lang naman. Kasi sabi ko parang gusto kong mag-paint ngayon na. Kasi mamaya may ano pa kami, may pupuntahan pa kami. Pupunta pa kami ng Mount Floyen mamaya. Pero may funicular naman papataas. So madali na yun. Hindi naman kami mag-hike. Since kakakain ko lang and may energy naman ako, magpe-paint lang ako dito saglit. Mga ano lang, siguro 30 minutes. Eto lang naman siya. Yan. Kung nakikita nyo yung colorful houses, yung masaya, yung medyo dulo na yan, dyan lang ako pupunta. Ang hindi ko lang sure ay kung merong pwedeng maupuan para makapagpinta ako. Sana meron. Medyo bilad na bilad din. Ganda ng mga ano na to. Houses ba yan? No? Mga commercial buildings na rin siguro to. Sorry against the light ha. Ang cute. Nakikita ko lang to dati sa ano sa internet. Yeah, mga wooden houses.
Parang ang hirap mag-paint dito. Kasi bilad na bilad sa araw tapos mahangin. Baka hanginin yung art materials ko, sayang. Bumili na rin ako ng Fanta. Pampapatid uhaw. I'm looking around kung merong, or nagche-check ako ng pwede kong maupuan. Parang wala. Meron dito bus stop, pero ayoko namang magstay dun sa bus stop. Baka makaabala ako ng mga pasahero. Yung mga colorful wooden houses na yan, mga restaurant na rin pala sila. So actually may alfresco. Pwede kumain sa labas. Kaso kakakain ko lang. So siguro pumunta na lang ako sa restaurant, or mag-take ako ng picture tapos umupo ako somewhere para ma-capture ko siya sa painting, no? Nakakuha na ako ng picture, tapos hanap lang ako ng mga upuan, tapos doon ko na lang i-paint. Kasi sobrang init dito, wala akong mapwestuhan. Pero yun, so far nakuha ko naman yung composition na gusto ko. Bilad na bilad kasi pero ang ganda sana, oh. Ay hindi, ito meron pala ditong bench na katabi. Pwede akong mag-paint dito. See ya later. Tapusin ko lang yung painting. Tapos ko nang i-paint yung plein air nitong Briggen. So ito yung kinalabasan niya. Yeah. Saglit ko lang din ginawa kasi sobrang hangin. Natutuyo yung pintura kaagad. Tapos nililipad yung mga gamit ko. So yun. I'm happy na may souvenir ako dito sa Briggen or sa Bergen. Yeah. This is the St. Mary's Church, Bergen. This is the altar. Sobrang intricate ng details ng altar piece. Maliit lang siya pero very detailed yung mga nakalagay, mga saints, mga statue. So, grab lang siguro kami ng coffee tsaka pastries. Mamaya na kami aakyat ng Floybanen or sa Mount Floyen. We're back at the Floyban. Nag-dinner lang kami. Tapos dumiretso na kami dito. We will take the funicular going up. Kasi kapag iha-hike, sorry, tinatap ko lang yung QR there. Kasi kapag iha-hike, parang 45 minutes going up and then 45 minutes din going down. Nakasakay na kami sa funicular. Iniintay lang namin mag-operate pataas. Nag-iintay pa ng mga passengers or ng mga tourists. We're going up very fast. Kaso against the light. Nandito na kami sa taas ng Mount Floyen. Maraming tourists na nandito. Kasi maganda talaga yung view. Ito siya. The problem is
against the light. Mas maganda to kapag kapag mas mababa yung araw para mag-create siya ng iba't ibang kulay. Sa sky siguro merong orange, indigo. Tapos na kami mag-picture doon sa may overlooking ng City of Bergen. Hanap lang kami ng CR, tapos libutin lang namin yung park kasi parang may mga playground, may mga trolls. Ito, troll. And parang may mga park pa dun may marami pang puno. Kasi may CR. Okay. So dito daw yung CR, paakyat. Ayun. Pakita ko sa inyo yung troll. Yeah. Hey, Mr. Troll. Someone needs to buy, like, even if they should buy 1,000 UA. Oh, pogi, oh. Hello. Umakyat lang kami ng konti, tapos chinek namin kung anong meron doon. Kasi parang playground lang for the kids. Kaya bababa na ulit kami. Daming puno. Forest pala siya. Yan, bundok. Meron pa kaming 30 minutes, tapos bababa na kami sa city center. Ang gandang mag-spend ng early evening dito. Kasi may mga bench na pwede kang upuan. Tapos yung view mo, ganyan. Nakaka-inlove yung place.